guys. So ngayon, i-determine naman natin kung singly or doubly naman yung case na to, na problem na to. Kung singly or doubly siya. Dalawa po kasi ang case sa pag-analyze ng bid. Ang first case ay kung given ang steel area at hinahanap lang yung MU. Second case, pag given naman yung MU at hinahanap yung AS, yung steel area. And dito sa case natin, ito yung second case. Given yung MU, hinahanap si AS. Pero before natin kunin yung AS, dapat tignan muna natin kung singly ba ito or doubly. And malalaman po natin na kung singly or doubly yan, ibabase ulit natin yan sa maximum condition tulad ng isang video ko about sa AS versus AS max. So ngayon, i-versus naman natin yung MU at MU max. Pag MU ay less than or equals to MU max, singly. Pag greater naman, doubly. Ganun lang naman kadali. So, ang gagawin ko, i-drawing ko ulit yung strain diagram ng maximum condition. So, i-drawing ko na lang muna dito yung aking figure. Okay, so ang strain diagram or itong figure na to ay masasabi natin na maximum condition pag yung strain ng steel, tension steel mo ay equals to 0.004. Yan, maximum na tayo kasi naka 0.004 yung steel strain. Okay? And kung maximum condition din tayo, ito pag isusulat natin yung formula na stress over modulus of elasticity, and ito ay 200,000 and ito ay 0.004, ang Fs max natin dyan, i-multiply mo yung 0.004 at 200,000 MPa, 800. And always po na 800 MPa ang ating Fs max. Kasi always din na 200,000 ang ating modulus of elasticity and 0.004 yung ating maximum strain. Yung steel strain nasa yung maximum condition. And then ano pa ba? Since kung hindi natin muna i-substitute, alam naman natin na kung mag-ratio and proportion tayo dito, ang Fs formula mo na paulit-ulit ay 600 times d minus c over c. And kung gawin mong Fs max yan, ang c mo maging c max na rin. And kung i-substitute mo na si 800 dyan, 800 tapos, yung D mo ay makukuha mo yan sa problem. Kaya depende yan sa problem. Ang effective depth yan, 490. Yan. And ano naman yung A? Kasi di ba alam natin na yung A natin ay beta 1C. Yan yung always formula ng A kasi ni-reduce mo siya. Mas mahaba talaga ang C kaysa sa A. Ito, basta ang C ay measurement yan hanggang sa neutral axis from the top fiber. Pero ni-reduce natin at naging A na siya. Ang A na yan ay reduction factor beta 1 times C. Okay? And ang beta 1 natin ay makukuha natin yan sa dependiyan sa provision na naka-provide. Dito guys, wala siyang sinabi kung NSCP 2015 pero i-assume na lang natin na NSCP 2015. So ang beta 1 natin ulit ay 0.85 yan if ang ating FC ay
less than or equals to 28 MPa for NSCP for NSCP 2015. Tapos beta 1 naman natin ay formula 0.85 minus 0.057 tapos FC minus 28. If ang FC natin greater than 28. Since ang ating FC ay 27.6, mas mababa kaysa sa 28, ang gagamitin po natin ay 0.85. Kaya 0.85 na. Tapos ilagay natin dito yung C. So yung A natin, yan na yung A natin. Nakuha na natin ang ating C and A kasi provided na yung strain natin. Okay, balikan na natin tong stress diagram kasi kailangan po natin yung C and A or yung A lang dito. Kailangan natin yan dito sa mga equations na makukuha natin dyan. Okay, i-summation forces muna natin. So, paulit-ulit, T is equals to CC. Okay, and ano yan? Wala naman tayong AS, di ba? Wala tayong given na AS. Ito given naman siya. MU ang given sa atin. And dito naman sa FS ay ina-assume natin to kung FY or ano. Ang ating FS max ay 800. And ang FS max natin na 800 greater naman siya sa FY. Ibig sabihin, still leads. So, ang FS natin, gawin nating FY dito banda. Okay? Tapos yung FC natin ay 27.6 given din yan. Yung AC naman natin, area nitong shaded part, ito yung A times base. Yung A natin ay yun yung nakuha natin sa baba, 178.5. Tapos multiply natin sa base na ating 300. Yan. Okay? Pero guys, okay, so actually ang makukuha natin dito, AS max yan. Kaso, kung titignan mo yung problem, wala pala tayong given na area ng steel. So, hindi natin maibo-versus yan. So, itong summation forces, horizontal, walang kwenta. Try na lang natin sa summation moment naman. So, sa summation moment, dito tayo mag-summation moment para ma-eliminate si T. So, paulit-ulit, Mn is equals to yan. And, di ba ang MU natin, ang formula ng MU ay Phi Mn. Memorize nyo yan, guys. Ito po lagi ang formula ng MU, pag in relation to nominal moment. So, ang MU natin, yan, given si FC, given si AC, kasi mayroon tayong AB, given si D, given si A. Ano pa bang kulang? Itong wala. Pero before ko i-ano yan, i-solve ko muna tong others. 0.85 times 27.6 MPa multiplied by AAB. Yan, itong A times yung B na 300, and then imumultiply ko siya sa
D na 490, given yan, minus 178.5 over 2. And then, lagyan ko ulit ng parenthesis. So, ang mu ko ay equals, pero wala tayong reduction factor. Ang tawag po dito guys ay reduction factor. Makukuha natin yan dito. Okay guys, so yan po yung ating graph ng reduction factor and still stress. Tension, still stress. So saan dito yung reduction factor guys? Dito natin kukunin yung reduction factor. So ito ay less than 1. Dapat. Pero nagbabase tayo sa value ng ating Fs. Di ba maximum condition tayo? So hahanapin natin dyan na dapat ang Fs natin 800. Memorize nitong figure guys. Basta ang compression controlled below Fy. Ang transition zone nasa gitna ng Fy at 1000. Pero pag ang Fs mo ay greater than 1000, tension controlled na yun. Ito po ay sunulat ko dati na kung ang ating Fs ay less than Fy, ito ay compression control. Tapos, pag Fy naman ang mas lesser sa Fs, pero ang Fs mo lesser than 1000, ito po ay transition zone. Tapos, pag ang Fy naman ay less than 1000, tapos yung 1000 less than Fs, ito po yung tension control. And yung first case na ito ay dapat yung ating reduction factor ay 0.65. Kasi compression controlled, yung line niya ay 0.65 yan, constantly. Tapos yung second case, ang reduction factor ay formula na yan. Hindi pa natin alam yan. Tapos dito naman sa last, kasi formula siya guys, bakit? Kasi diagonal line na yan. Magli-linear interpolation tayo dyan mamaya. Tapos sa third naman, itong straight line constantly 0.9 siya. Ay 0.9. Kaso, ang Fs natin 800. Nasa gitna ng Fy at 1000. Ang Fy natin ay 345 ata. Fy natin ay 276 pala. So, 276 is still less than 800. So, andito siya. So, i-drawing ko dito. Andito siya. So, ito yung hinahanap natin na reduction factor maximum. Kasi dito, 800. Basta ang 800 na Fs, maximum na yan. Automatic. Anong gagawin natin para makuha natin si reduction factor maximum? Ito, max to. Tapos, ito, max yan. Kasi maximum condition tayo dito. Linear interpolation para makuha yan. Ang linear interpolation, ganito yung pattern, parang ratio in proportion din. Higher minus the lowest over its corresponding y-axis. So, pakinggan nyo to. X-axis na lang muna ako. Gusto ko x-axis. Pwede naman y-axis, pero gusto ko x-axis na lang muna. Pero pwede rin naman y-axis talaga. Or sige, y-axis na lang. Highest minus lowest. Highest minus lowest. Over corresponding highest sa baba. Highest naman sa baba. Minus lowest sa baba. Fy. Fy na yung lowest.
equals highest ay hindi. Yung high lang, medyo high, minus the lowest pa rin. So, ang reference natin dito ay yung lowest, guys. And then, medyo high, 800, minus lowest. Ganun po mag-linear interpolation. Given that, Fy is 276, no? I-shift solve ko na lang. Okay? Yan. So, ganun po ang pagkuha sa reduction factor. Hindi lang to pang maximum condition sa lahat ng bagay. Basta yung Fs mo ay nasa gitna ng 1,000 at Fy. Okay? Gets? Pero pag nasa beyond 1,000, basta sundin na lang tong kung beyond 1,000, 0.9. Pag below Fy, 0.65. Ganun lang naman. Basta i-memorize nyo na lang tong figure na to. Okay? Okay, so i-multiply na natin si 0.831. So, balikan natin si Mu. So, ngayon, i-versus na natin yan. Kasi nakuha na natin si Mu max. Mu versus Mu max. Ang Mu natin ay given to be 410, no? So, ito ay 410 kilonewton meter, less than pa rin siya sa 418. Ano ang ibig sabihin yan pag less than? Di ba singly na to? Ibig sabihin, tama. Na okay, i-analyze na natin to na singly. So, hindi na natin dagdagan ng kalawang compression bar. Okay, so gano'n lang guys. Tapos na. Itong bandang medyo siyempre madugo to sa beginners kasi meron siyang minimemorize na graph. Pangkuha ng reduction factor. Kasi kailangan ni Mu si reduction factor, no? So, gano'n lang guys. Anyway, good luck na lang. Salamat sa pagkikinig.